paghihilag ng mga suntok, pagiging accurate, footwork and angle, at pagkakaroon ng high IQ. Gamit ang iba't ibang teknik para mautakan ang kalaban. Hindi tulad ng dati na bardagulan, ngayon ay hit and not get hit ang nagpapairal sa modernong boxing. Hindi lang ng talento, kundi tibay ng pangamismo. Yung tipong sapul na sapul, ngunit nakatayo pa at para bang walang nangyari. Test your strike. Kaya tampok natin ngayon ang masasabing isa sa pinakamatibay na Pilipinong boksingero. Lalo na nung tumungtong siya sa bantamweight, abay talagang kasing kunat ng kalabaw at bihira lang masaktan. Oo, sa unang yugto ng kanyang karera around 2011 ay ito ay parang malambot pa at kumukuha pa ng lakas ng loob. At wag rin nating isantabi ang pagiging road warrior dahil siya ang laging dumadayo kaya laging underdog. Yung pag-start ko sa Omega Boxing Gym, 17 years old ako noon. Tapos nag-pro ako. Tapos 2 years lang nagiging world champion agad ako noon. Grabe, wow. Sobrang place na yun. Ibang level na mentalidad ang kailangan dyan, hindi lang tibay ng pangangatawan. The boxing business has a lot of road warriors, but what separates Casimero is that he has significant wins in different countries. Sa early days ng karir niya ay nakitaan rin talaga ng shade of toughness. Hindi lang kunat ng panga, kundi may madulas ring depensa. At nang siya na ang kumonekta, abay matik, rekta tiklop ang Briton. Mas na-showcase ang tibay ng chin niya nang lumaban siya ng 4 na beses within 2019. Test your might. Sa laban kontra sa Hapon na si Yamashita ay parang baliwala lang sa kanya na kumain ng solid na suntok. Hindi kinaya ang mga tira sa bodega at tinapos lang gamit ang isang shoryuken sa muka. Brutality. Nakipagbardagulan pa nga kontra sa Mexican knockout artist na si Ricardo Franco. Kilala ring makunat ito, subalit hindi rin kinaya sa dulo ng laban. Impressive. Mas malubha at talagang mas nasubukan kontra sa isa pang Mexicano sa katauhan ni Cesar Ramirez. This is the main event of the evening. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap niyang laban dahil ito'y patibayan hindi lang ng panga kundi pati ng sikmura. Test your might. I-consider rin natin na ito'y pangatlong laban niya ng 2019 at 2 buwan lang ang pahinga sa pagitan ng bawat laban. Give your respect. Karamihan sa mga boksingero ay mahimbing na ang tulog kapag sumalo ng ganitong suntok. Boom! Perfect timing! At nang siya na ang nakaganti, abay ultimo ang mouthpiece ay lumipad sa takot. Boom! Perfect timing! Tandaan rin natin ang mga naitalang knockdown na sa kanyang buong karera ay hindi dahil siya'y nasaktan, kundi slip o outbalance lang. Yan ang testamento ng isang matibay at makunat na boksingero. Sa history, our very own John Real Cuadro Alas, Casimero.
Boom, perfect timing. Kalakip ng tibay ng kanyang panga ay tumibay rin ang mentalidad sa bawat hamon. Tumaas ang kumpiyansa sa kabila ng mga pinagdaanan sa higit isang dekadang karera. Marami mang nahahanginan bilang parte ng kanyang karakter sa industriya ay hindi natin maitatangging isa siya sa nakapagbigay ng excitement sa Philippine boxing. Ayun, yung maalala nila na si Cuadro Alas na maangas pero may pusong wagas, yun. Yung maalala nila na si Cuadro Alas, isang maangas, maraming natulungan kahit maangas, di ba? Si Manny Pacquiao, meron din tayo dyan. Pero yung karakter ko lang, maangas, pero makajus din tayo at may tumutulong sa kapwa, yun. At syempre, ang mga karangalang iniuwi niya para sa ating bayan. Yun, sa lahat ng mga mahilig sa boxing or sa lahat ng sport, patuloy nyo lang yung ensayo at work hard. Nasa mga kamay nyo at nasa nyo yan sa buhay nyo.